beating. It's fate you decide by the choices you make. So take care what you do. Be aware where you go. Your heart is in your hand. Give your heart to the Lord. He'll take care of it. All your tears, your fears, your emotions, all cares. In His hands you're assured. You can count on His word. Trust your heart to the Lord. If your heart has been broken too many times and life is so empty, you just want it to end, it's time that you send a prayer up to heaven, putting your life in His care. Give your heart to the Lord, He'll take care of it. All your tears, your fears, your emotions, all cares. In His hands you're assured. You can count on His word. Trust your heart to the Lord. God is the answer. He is all that you need. He will heal His need. Give your heart to the Lord. He'll take care of it. All your tears, your fears, your emotions, all cares. In His hands you're assured. You can count on His word. Trust your heart to the Lord. Give your heart to the Lord. He'll take care of it. All your tears, your fears, your emotions, all cares. In His hands you're assured. You can count on His word. Trust your heart to the Lord. Trust your heart to the Lord. Maligayang araw po ng Sabado sa inyo mga minamahal na mga kapatid sa pananampalataya at mga lingkod po ng ating pong Panginoon. Purihin po natin ang ating pong Diyos sa araw po ng Sabat na ito sapagkat tayo po muling nagkaroon ng pagkakataon upang makapagtipon at sambahin po natin ang ating pong dakilang Diyos. Mga minamahal mga kapatid, ako po ay kasalukuyang nasa Central Luzon Adventist Academy sapagkat ang ating po Central Luzon Provinces Mission ay nagsasagawa po ng tinatawag po nating camp meeting. So ang inyo pong lingkod ay nandito po naka-locate ngayon sa Central Luzon Adventist Academy. But anyway, akin po pinapasalamatan ng pagkakataon na kayo po ay muli po pong makasama at tayo po ay muling makapagtipon-tipon sa pamamagitan po ng ating platform upang sama-sama ho nating dalhin ang papuri at pasasalamat po sa ating dakilang Diyos at Panginoon. Hindi na po ako magtatagal mga minamahal kong mga kapatid sapagkat nais ko po na ibahagi sa inyo ang ating paksa ngayon pong umagang ito. Ang ating pong paksa ay patungkol po sa
conversions o pagkahikayat na nais ko pong ibahagi sa inyo that conversion comes to the point of the test. Ang pagkahikayat po o ang pagbabagong buhay o ang pagbabago ng loob ay ito po'y dumarating sa panahon ng mga pagsubok ng ating pong buhay, mga minamahal ko mga kapatid. Ngunit bago pa ako magpapatuloy, aanyayahan ko po muna muli kayo saglit na tayo po ay panandaliang manalangin mga kapatid. Tayo po ay yumuko para po sa ating pananalangin. Dakila po naming Diyos Ama na ang tahanan po ay nasa kaitaasan. Sa mga oras pong ito, kami po ay lumalapit sa inyo, Diyos, humingi ng inyong pong pagpapala, ng inyong pong pangunguna at ng inyong pong gabay sa amin pong buhay. Amin pong hiling na sa pamamagitan po ng mga salita, amin pong maranasan muli ang pagbubulay-bulay ng amin pong mga sarili at lalo tigit ay mas bigyan ng kabuluhan ang katapatan ng amin pong pananampalataya. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Okay po mga minamahal ko mga kapatid, ako po ay meron lamang pong katanungan sa inyo at ang katanungan pong ito ay ganito mga kapatid. Naranasan nyo na po ba na tanungin po ang inyong mga sarili ng tanong na ako ba talaga ay konbertido? Mga minamahal na mga kapatid. Naranasan nyo po ba sa inyong mga sarili na inyo pong tanungin ng inyong pong mga personal na buhay kung kayo po ba ay tunay o talagang hikayat o konbertido sa inyong pong buhay, lalo tigit sa inyong pong pananampalataya? Kung hindi pa po mga kapatid, subukan nyo pong tanungin ito habang tayo ho ay nagkakaroon ng talakayan o pag-aaral sa salita po ng ating Panginoon. Sapagkat alam nyo po, napakahalaga po ng tanong na ito lalo tigit sa ating pong buhay, paglilingkod at pananampalataya. Marami hong mga mananampalataya ang hindi ho nila alam kung ang kanila pong mga sarili ay hikayat po sa kanila pong paglilingkod at sa kanila pong pananampalataya po sa ating Panginoon. Kaya po, mahalagang tanungin ho natin ang ating pong mga sarili para po sa bagay pong ito mga minamahal ko mga kapatid. So narito ho tayo ngayon upang atin pong bigyang pansin at bigyang daan po ito sa atin pong mga sarili. Sa banal na kasulatan po kanina, sa atin pong susing talata na binasa po mga kapatid sa aklat ng Daniel chapter 1. Verse 8 and 12. Binasa po yun yata sa English at sa Tagalog. Ngunit babasahin ko po ito sa inyo mga kapatid sa wikang English po. Ang sabi po sa wikang English, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Kaya po ito ang sinabi niya doon sa verse 12, please test your servant 10 days and let them give us vegetables to eat and water to drink. Alam niyo mga kapatid, yung akin pong gustong dalhin sa inyo sa talatang ito ay pansinin niyo po ang salitang purpose sa wikang Ingles. Ano po ba ang kahulugan nito mga kapatid at ano po ba ang nais kong idiin po sa inyo para po sa salitang ito mula ho sa aklat ng Daniel chapter 8. At dahil ito ho yung kanyang panukala ni Daniel, he purposed in his heart that he would not defile himself. Ang sabi niya po sa talatang 12, kung atin pong titingnan at atin pong pag-aaralan, sabi niya doon ay sa punong eunuko, please test your servant 10 days. Ang salitang test po mga kapatid ay napakahalaga po para ho sa ating buhay. Alam nyo, we cannot deny the fact o hindi ho natin din may pagkakaila sa ating mga sarili na tayo ho sa ating buhay ay patuloy at laging dumaranas ng mga pagsubok. Pero itong taong ito ay nakiusap pa na subukin nyo kami ng 10 araw. Kaya ako po ay magtatanong sa inyo mga kapatid, tayo ho ba sa inyo pong buhay ay nakikiusap na dumating ang mga pagsubok sa inyo upang sa ganun ay makita ng mga nakapaligid sa inyo kung sino ang Diyos na inyo po o ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran, mga minamahal na mga kapatid. Napakahalaga po nito. Kaya po ngayon pong umaga, I am going to bring your thoughts doon po sa salitang purpose. Ang salitang purpose mga kapatid, it is a Hebrew root word or ito po ay nagmula sa Hebrew root word na sam or sim, S-U-M or S-I-M, mga kapatid.
yan po ay verb singular na ang kahulugan po niyan, mayroon po siyang tatlong kahulugan na akin pong babanggitin. Una ho ay to put oneself at ang pangalawa ho is to sit oneself. And the third one po is to decide. Pero sa tatlong ito po mga kapatid, I am going to use the meaning to decide. Ibig sabihin po mga minamahal ko mga kapatid, when Daniel said that he purposed in his heart not to defile himself, ibig sabihin po nun mga kapatid, he decided to himself or to his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat. So napakahalaga po mga kapatid yung salitang ito na dapat po nating maintindihan. When he said that when he decided po mga kapatid, ito po ay nagpapakita sa atin, yung salitang ito ay nagpapakita sa atin ng expression of his heart na siya po ay willing at desidido sa kanya hong gagawin. Maligaya ho ang kanyang puso, masaya ho ang kanyang puso sa kanya hong desisyon po itong mga minamahal ko mga kapatid. Para ho sa kanyang pananampalataya at pagiging lingkod ng ating pong Panginoon. Ang nais ko pong iparating po sa inyo ngayong umaga, bilang bahagi ho ng ating pagbubulay-bulay, sa atin po bang buhay, when we decide to become faithful in the Lord, tayo ho ba ay may kaligayahan sa ating puso para ho sa ating mga desisyon ng pagtatapat sa ating Panginoon? Alam niyo mga kapatid, marami ho sa mga mananampalataya ng Diyos na napakabigat para sa kanilang buhay na magdesisyon, lalo tigit kapag ang desisyon po ay patungkol sa katapatan sa ating pong Panginoon. That's why, isa hong napakahalagang tanong para ho sa puntong ito, that am I really decided? Or am I really converted po mga minamahal ko mga kapatid? Tayo ho po ba ay konvertido? Tayo po ba ay hikayat sa ating pong buhay? Alam niyo ho, marami ho mga mananampalataya na ganito po ang sitwasyon ng kanila pong buhay mga minamahal ko mga kapatid. Now, kung tayo po ay magpapatuloy, ang tanong ko po ay why did Daniel purpose or why did Daniel decided in his heart? Bakit siya nagdesisyon sa kanyang sarili? Ibig sabihin, bakit siya nagdesisyon nang may kaligayahan sa kanyang puso, mga minamahal ko mga kapatid? Ang sagot ho is because he meant not to defile himself. And that is his joyfulness in serving God. Ayaw niya hong madungisan ang kanya hong sarili bilang mananampalataya at bilang lingkod po ng ating pong Panginoon, mga minamahal ko mga kapatid. I would like to give you some backgrounds, no? Ito pong si Daniel, siya ho ay nagsimula ng kanya hong training as a wise man noong 605 BC, nung sila ho ay maging captive ng Babylonia. At si Daniel, kasama po ng kanyang mga kaibigan, ay, yun nga ho ang sinabi ko, sila ho ay ititrain, sila ho ay tuturuang maging mga matatalino, mga minamahal ko mga kapatid. So, dahil po doon, marami hong mga wise men po mga kapatid, nagkaroon po o naghandog ang hari o nagkaroon po ng tinatawag nating kapistahan po, mga minamahal ko. But as you are going to see the scripture, hindi ho nakisalo ito pong si Daniel at ang kanyang mga kaibigan po doon mga kapatid. That is why, kung atin pong titingnan, si Daniel ay nag-offer instead na mag-join po doon sa kanilang kapistahan mga kapatid, he offered a 10-day test. Di ba po, nabasa po natin kanina. That's why, ang sabi po mga kapatid ay, please test us, mga minamahal ko mga kapatid. Now, ano pa po? Nung nangyari po ito sa buhay ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan, Daniel and his friends was only 17 years old when they were captivated by the empire of Babylonia, mga kapatid. 17 years old lang po sila that time. So kung mapapansin nyo po, yung kanilang buhay sa paglilingkod at pananampalataya at yung kanilang pagiging hikayat na mananampalataya ng Diyos ay namumutawi po sa kanila base ho sa kanilang desisyon at base ho sa kanilang pananampalataya, mga minamahal ko mga kapatid. Nakita niyo po, nakuha po ninyo mga minamahal ko mga kapatid. Pero kung atin pong ititingnan ito sa ating pananampalataya sa panahon ngayon, marami ho ang mga mas ahid pa ang edad
ng mga mananampalataya, ngunit when it comes to their test of life or of their faith, they fail of it po, mga minamahal ko mga kapatid. Hoping na tayo po bilang mga mananampalataya at naririto, ma-realize po natin at hindi ho tayo mapasama doon po sa mga mahihina ang kalooban upang ipakita yung kanilang pagiging hikayat sa kanilang pananampalataya, mga minamahal ko mga kapatid. Kung atin pong titingnan ang Daniel chapter 1, verse 1 and 2, dadalhin ko po kayo sa senaryo po mga kapatid, na ang sabi ng Biblia, in the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon came to Jerusalem and besieged it. Ito po yung sabi po doon. Third year po yun ni King Joachim, dumating si Nebuchadnezzar na king of Babylon at kanya hong sinakop ang Jerusalem po mga kapatid. At bakit ho nangyari po yun mga kapatid? Na sila po sinakop, ang sabi po ng verse 2, and the Lord delivered Jehoiakim of Judah into his hand, along with some of the articles from the temple of God. This he carried off to the temple of his God in Babylonia and put in the treasure house of his God. Now, pinahintulutan po yun ng Panginoon na sila ho ay masakop at sila ho ay dalahing bihag doon po sa tinatawag po natin mga kapatid na Babylonia. Mga minamahal ko mga kapatid, mayroon pong tinatawag na tatlong atake si Nabucodonosor sa Jerusalem po mga kapatid. Ang kanya pong atake ay nung panahon po ng 606 BC. Ito po yung panahon ni King Jehoiakim at ito po yung grupo na kanilang kinuha ay ang mga grupo ng mga matatalino, mga kapatid, mga wise men. At ang pangalawang pananakop po ni Nebuchadnezzar ay nangyari po noong 598 to 597 BC. Ito naman po ay sa panahon ni Ezekiel na propeta at sa panahon po ni Jehoiakim din po mga kapatid. Na kung ating titingnan, ito po yung panahon na dinala naman po ang mga elite people. And last and final po mga kapatid, ay ito naman po sa panahon po ni King Zedekiah na kung saan 587 BC po at ito po yung mga peasants people po mga kapatid. Ito po yung panahon na kung atin pong titingnan ng kasaysayan, ito pong si Zedekiah at ang kanya pong mga sundalo, ito po yung panahon na sila po tumakas, they fled away sa panahon po ng gabi, ngunit according to the record, ang mga Babylonian soldier po ay nahuli po sila at ginawa po silang bihag. Si Zedekiah po mga kapatid ay ginawang bihag at ang kanyang mga anak ay pinagpapatay po, mga minamahal ko mga kapatid. And they carried into exile, mga minamahal ko, doon po sa syudad ng Babylonia at kasama ho ng iba pang mga tao, mga minamahal ko mga kapatid. Ngunit, yung mga pinakamahihirap, sila po iniwan. Iniwan po sila kung saan sila naroroon sa lupain ng Jerusalem po mga kapatid. So sila po ay nagtatrabaho lang doon po sa kanilang mga sakahan, kumbaga po mga kapatid. Nakuha niyo po yung background ngayon. At kung tayo ho'y magpapatuloy, dahil ating pong pinag-uusapan ang tinatawag na pananakop sa kanila mga kapatid, ay nagkaroon po ng 70 years of captivity. 70 years of captivity ang siya hong itinagal nito po sa tinatawag ho nating Babylonia mga kapatid. Ang 70-year Babylonian captivity po ay nagsimula noong summer na 605 BC hanggang 536 BC po mga minamahal ko mga kapatid. Ganun siya katagal. At ito po yung ating makikita ngayon na point dito na una ho, ang pagbabagong loob at pagkahikayat po ay nag-uugat mula sa pamamagitan ng mabigat na pagsubok ng isang mananampalataya ng Diyos. Kagaya ho ng Israel, sila ho ay mga mananampalataya ng Diyos at kanila ho unang nasubukan sa panahong ito ng kanilang buhay ay doon po sa karanasan ng bayan po ng Israel mga kapatid. Ipinahintulot ng Diyos sa kanila na sila ho ay sakupin at dalhin bihag upang makita sa kanilang buhay at ma-realize po nila ang kahalagahan ng tunay na pagkahikayat at ang kahalagahan ng tunay na pagtitiwala at pananampalataya po sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sa buhay ng Israel, marami sa kanilang pagkakataon na ang kanilang relasyon sa Diyos
ang kanilang pananampalataya sa Diyos ay nalilihis, kung kaya't ang Diyos po mga kapatid ay itinuturo sila sa landas sa pamamagitan ho ng mga pagsubok ng kanilang buhay. Ngunit kung atin pong titingnan at kung atin pong ipipikit ang atin pong mga mata, I do believe na marami ho ang mga napapatanong sa kanilang buhay kung bakit ganoon at kung bakit ganito ang kanilang karanasan. At sa kanila hong karanasan ng pagiging bihag, doon po masusubukan ang isa pong katanungan sa kanilang buhay kung sila po ba'y tunay na mga hikayat na mananampalataya o bayan ng ating Diyos. Hindi po lingid sa ating kalaman mga kapatid na marami ho sa mga naging bihag mula sa bayan ng Diyos ang hindi ho nanatiling tapat sa pananampalataya ng ating Panginoon. Therefore, their faith and their relationship to the Lord is not yet and not totally converted sa ating pong Panginoong Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Ngayon po mga kapatid, sa unang bahagi pong ito, ang akin lamang pong katanungan sa inyo, kamusta po tayo sa ating pong buhay? Tayo ba kapag tayo nakakaranas ng mga pagsubok na tila bagay hindi natin may paliwanag, ay nananatili pa rin po ba tayong tapat sa ating pong Panginoon? Masaya po ba tayo na nagdidesisyon sa ating buhay na manatiling faithful sa ating pong tagapagligtas, sa ating pong Diyos, mga minamahal kong mga kapatid? Kaya ho, kung ating pong ipagpapatuloy sa ikalawang bahagi, doon pa rin po sa karanasan ng Israel sa loob po ng Babylonia, pagkatapos na iparanas ng Diyos ang pagsubok sa bayan ng Diyos, ito ay hindi nagtatapos doon. Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, or ito pong mga kaibigan po ni Daniel mga kapatid, ay dumaan din po sa mabigat na pagsubok. And I know you remember the story nung malaking imahe po na ipinatayo ng hari ng Babylonia. At doon po sa bagay na yon, mapapansin din po natin na ang pagbabagong loob o ang pagkahikayat ay naguugat po sa pamamagitan ng mabigat na pagsubok ng isang mananampalataya. Pangalawa po, sa karanasan ng mga kaibigan ni Daniel. Una ho, sa karanasan ng bayan ng Israel as a whole. Pangalawa ho, sa tinatawag nating karanasan ng mga kaibigan po ni Daniel mga kapatid. Kung ang isang mananampalataya ho ay tunay na hikayat at tunay na may pagbabago ng kanyang loob, kahit gaano ho kabigat ang kanilang pagsubok, sila ho'y mananatiling tapat sa ating pong Panginoon. Alam po natin ang kwento ho ng tatlong kaibigan po ni Daniel, but they never surrender their faith and their loyalty to our Lord Jesus Christ. They remain faithful, they remain strong, and they remain to who they are, mga minamahal ko mga kapatid. Nanatili sila kung sino sila sa kanilang pananampalataya. Another thing na nais kong itanong po sa inyo, tayo ho ba mga kapatid ay handa na manatiling loyal, tapat sa ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon? Minsan sa ating pong buhay may mga pagsubok, mayroong konting subukan lang ng ating pong pananampalataya sa Panginoon, ay naiwi-wave po natin ang ating pong katapatan sa ating pong Panginoon. And we say na anyway na iintindihan naman po ako ng Diyos mga kapatid. Yes, in a sense, naunawaan po tayo ng Panginoon. But the question is, tayo po ba sa ating buhay, nauunawaan po ba natin ang panawagan ng ating Panginoon? Ito ho ay ang panawagan ng katapatan po sa kanya mga kapatid. Hindi ho laging sa habang panahon ay tayo po uunawain ng ating pong Panginoon, mga minamahal ko mga kapatid. Dahil ang lahat po ng bagay ay meron po itong hangganan. Ang nais po ng ating Panginoon ay yung makita ho sa atin ang tunay na pagbabago ng loob at ang tunay na pagkahikayat ng ating pong puso, mga minamahal ko mga kapatid. Pangatlo at huling bagay na nais ko pong ibahagi sa inyo upang makita ho natin sa buhay at karanasan ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan at ng kanyang bayang Israel, upang makita ho ang tunay na pagkahikayat sa kanila, ang pangatlong bagay na nais ko pong ibahagi sa inyo ay mismong ang karanasan ni Daniel nang siya ho ay ihulog sa yungib ng leon, mga minamahal ko mga kapatid. Alam mo natin ang kwentong ito at hindi na ho ito kailangan pang i-elaborate po natin mga kapatid.
Pero doon po sa kanyang kalagayan pong iyon, makikita ho natin ang tunay na pagkahikayat ng buhay at puso ni Daniel na kahit napakabigat ng kanya pong pagsubok bilang isang mananampalataya ng Diyos, hindi ho niya inatras o kanya hong tinalikuran ng kanya hong pananampalataya, mga minamahal kong mga kapatid. Di po ba? So, at pong bagay po ito ay napakahalaga na maintindihan at maunawaan po natin sa ating pong buhay. Na bilang isang hikayat, being converted is to say that I trust God more than anything in my life. Ang pagiging hikayat na mananampalataya ng Diyos ay mayroon pong matibay na sinasabi at may matibay na pinanghahawakan sa kanyang buhay na kagaya po ng tayo ay magtitiwala. I will trust God more than anything in my life. Mga kapatid, marami ho tayong dapat na mas maintindihan sa ating pong pananampalataya. Ngunit bilang isa na tayo ay tinanggap ang Panginoon at na ating tagapagligtas, ako po'y nananampalataya na tayo hikayat na si Kristo ang ating pong tagapagligtas. Mga kapatid, tayo bilang tinawag at niligtas ng ating Panginoon, tayo po'y hikayat na si Kristo ang ating pong tagapagligtas. At tayo bilang mga tumanggap sa ating Panginoon, hayaan ho natin, being a converted person, sabihin ho natin, I trust God more than anything in my life. Kahit na ano pong pagdadaanan natin, ay sasabihin po natin, I will praise and honor God despite of things that will happen to me. Mga minamahal ko mga kapatid, you and I have different situations in life. I do not know your personal struggles in life. I do not know the situations in your family or wherever you are right now, mga kapatid. But I would like to remind us sa pamamagitan ho ng salita ng ating Panginoon na no matter what will happen to our lives, let us always trust Him more than anything in our lives. Our titles, our positions cannot give us peace. But when we commit our lives to Jesus, He will give us what we need in life. At yun po yung kapayapaan, mga kapatid. Tandaan natin bilang hikayat, magtiwala tayo sa Diyos, magpuri tayo sa Kanya sa kabila ng mga bagay na atin pong pinagdadaanan, mga minamahal kong mga kapatid. Ang sabi po ng Pen of Inspiration, sa aklat po ng Our Father Cares, page 349, ang sabi po, let Daniel speak, let the revelation speak, and tell what is truth. But whatever phase of the subject is presented, anuman ang ipinipresenta sa atin, afflict Jesus as the center of all hope. Anuman po ang ating mapagdaanan, hayaan natin ng Daniel, ang revelation ay atin pong hayaang magsalita sa ating pong buhay bilang mananampalataya, mga minamahal ko mga kapatid. I-afflict po natin si Kristo bilang sentro ng ating pong pag-asa. Itaas po natin si Kristo sa ating buhay bilang siya hong ating matatag na tanggulan at matatag na pag-asa ng ating pong buhay, mga minamahal kong mga kapatid. Wag ho nating hayaan na makalimutan ho ang ating pong pagkatawag sa ating Panginoon at wag ho nating hayaan sa ating buhay kung tayo po ba ay tunay na hikayat o hindi sa ating pong pananampalataya. Kailangan ho natin maintindihan na tayo ho ay pinahihintulutan ng Diyos ang lahat ng bagay sa ating buhay upang mas magtumibay ang ating pong pananampalataya. At kapag yun ho ay ating maranasan, mga kapatid, pagpasalamatan po natin ang ating pong Panginoon, kagaya po ni Daniel. Gusto ko hong sirhan ang ating pong pag-aaral ngayong umaga sa pamamagitan po ng aklat ng Roma, Kapitulo 12, talatang 2. Ang sabi po mga kapatid, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito, mga kapatid.
We are called by God to be faithful. Tinawag tayo ng Diyos para ipakita ang ating tunay na pagkahikayat sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Huwag ho natin hayaan na tayo ho'y makiayon sa takbo ng mundo. Sa halip, hayaan ho natin na tayo ho ay baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip. Baguhin ng Diyos upang maunawaan natin ang kalooban ng ating Panginoon sa ating pong buhay. At kung magkagayon, mga minamahal kong mga kapatid, magagawa natin kung ano ang mabuti, magagawa ho natin kung ano ang kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Panginoon sa ating pong buhay, mga minamahal kong mga kapatid. Again, I would like to remind us this morning na ang pagkahikayat ay laging nangyayari kapag dumarating sa buhay natin na tayo po ay sinusubok. Kaya po this morning, I would like to call each one of us na tayo ho'y maging mapagpasalamat sa lahat ng ating desisyon at maging maligaya sa lahat ng ating desisyon na tayo ho'y mananatiling tapat sa ating Panginoon no matter what will happen to us. Nawa po mga minamahal ko mga kapatid, ito ho'y magpaalala sa atin na mas maging malapit, matatag ang ating pong relasyon sa Diyos at mas magiging maligaya ho sa tayo sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon saan man po tayo naroroon sa ating pong buhay ng ating pong pananampalataya o paglilingkod sa Kanya. Nasa iba't ibang mga lugar po tayo mga kapatid, but I call us, tawag ko po ang ating pong mga sarili na manatili po tayong maligaya kahit na gaano kabigat ang ating pong mga pinagdadaanan sa buhay. Maraming salamat po. Nawa ang pagpapala ng ating Panginoon ang siyang sumatin. Happy Sabbath po sa inyong lahat mga kapatid. Amen. For our closing song, let us sing, I Sing the Mighty Power of God. I sing the mighty power of God that made the mountains rise, that spread the flowing seas abroad and built the lofty skies. I sing the wisdom that ordained the sun to rule the day, the moon shall full at His command, and all the stars obey. I sing the goodness of the Lord that filled the earth with food, who formed the creatures through the word and then pronounced them good. Lord, how thy wonders are displayed wherever I turn my eye. If I survey the ground I tread, or gaze upon the sky, there's not a plant or flower below but makes the glories known, and clouds arise and tempests flow by order from thy throne. Creatures that borrow life from thee are subject to thy care. There's not a place where we can flee, but God is present there. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Mapagpala at dakila po namin Diyos ng tahanan po ay nasa kaitasan ng langit. Muli po, ang kaluwalhatian at papuri ay amin pong itinataas sa inyong pong banal at dakilang pangalan. Sa araw po ng Sabat na ito, Diyos, ang inyong pong pagpapala, biyaya po nawa ang patuloy na aming maranasan at sumaamin po ang kabanalan ng langit sa pamamagitan ho ng banal na Espiritu. Maraming salamat po, Diyos, sa inyong kabutihan at pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Amen.